Hindi yun sa kanya. Yun ang unang pumasok sa isip ni Lulu habang tinititigan ang maliit at kumikinang na butones sa kanyang palad. Hugis bituin ito na may isang pekeng diamante sa gitna. Napakaliit, halos hindi mapansin. Pero sa sandaling iyon, para itong isang nagbabagang bakal na pumapaso sa kanyang balat. Kailanman ay hindi siya nagsusuot ng damit na may ganitong klaseng palamuti. Simple lang ang kanyang estilo. Ang mga damit niya ay halos walang disenyo, payak ang kulay. Ang butones na ito, pang-iba ito, pang-ibang babae. Mahigpit niyang isinara ang kanyang palad. Itinago ang maliit na ebidensya. Naamoy niya ang mabangong amoy ng adobong manok na niluluto niya. Ang paborito ni Edgardo, ang kanyang asawa. Ang paborito nilang dalawa. Ang amoy na yon ang nagsisilbing halimuyak ng kanilang tahanan, ng kanilang pagmamahalan. Ngunit ngayon, tila nahaluan ng laso ng hangin. Napatingin siya sa wedding picture nila na nakasabit sa dingding. Ang mga ngiti nila roon ay totoo, masaya, puno ng pangarap. 5 taon na ang nakalipas. 5 taon ng pagiging perpektong asawa para sa perpektong lalaki. Si Edgardo ang kanyang mundo. Ang paghinga nito, ang musika sa kanyang pandinig. Ang ngiti nito, ang kanyang araw. Kaya naman nang makita niya ang butones na ito sa sahig ng kanilang sasakyan, sa ilalim ng passenger seat, habang nililinis niya ito bilang sorpresa para sa pag-uwi ng asawa, gumuho ang isang pader sa loob niya. Isang maliit na pader pa lang. Umaasa siyang maliit lang. Baka sa opisina lang niya. Bulong niya sa sarili. Isang pilit na pagpapakalma. Baka sa isa sa mga kliyente niya. Imposible. Imposible. Kailangang imposible. Ilang sandali pa, narinig na niya ang ugong ng sasakyan ni Edgardo sa garahe. Automatikong kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Hindi dahil sa pananabik na dati niyang nararamdaman, kundi dahil sa halo-halong kaba at takot. Mabilis niyang ibinulsa ang butones at nagmamadaling bumalik sa kusina. Pinilit na ngumiti na parang walang anumang nangyari. Bumukas ang pinto. "Mahal, I'm home," bati ni Edgardo. Ang boses ay malambing gaya ng dati. Pumasok ito sa kusina. Gwapo pa rin sa suot nitong business suit, kahit na bakas na ang pagod sa muka. Ngumiti ito nang makita siya. Iyon ang ngiting kayang tumunaw sa lahat ng kanyang pagdududa. Halos. "Wow, naamoy ko ang paborito ko," sabi nito, at niyakap siya mula sa likuran. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat at hinalikan siya sa pisngi. The best wife in the world. Napapikit si Lulu, pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Dati, ang mga yakap na ito ang kanyang kanlungan. Ngayon, parang isang hawla. "Kumusta ang araw mo?" tanong niya. Pinipilit na maging normal ang tono. "Nakakapagod, as usual, sunod-sunod ang meeting," sagot ni Edgardo. Kumalas sa yakap para kumuha ng isang basong tubig. "Buti na lang at uuwi ako sa aking reyna, mawawala lahat ng pagod ko." Pinanood siya ni Lulu. Bawat galaw, bawat salita. Naghahanap siya ng kahit anong senyales, ng kahit anong pagkakamali. Pero wala. Perpekto pa rin ang pagkilos ni Edgardo. Siya pa rin ang mapagmahal na asawa na kilala niya. O baka naman napakagaling lang nitong umarte. Ang hapunan nila ay tahimik. Si Edgardo ay panay ang kwento tungkol sa trabaho, sa mga bagong proyekto, sa mga plano niya para sa kumpanya. Si Lulu naman ay tango lang ng tango. Paminsan-minsan ay ngumingiti, habang ang isip niya ay lumilipad sa maliit na butones na nakatago sa kanyang bulsa. Ang bigat niyon ay parang bato. Nang matapos silang kumain, at habang nagliligpit siya ng pinggan, tumunog ang cellphone ni Edgardo na naiwan sa mesa. Agad itong napalingon. Nakita ni Lulu ang bahagyang paninigas ng kanyang panga. Ang screen ng cellphone ay nakataob. "Sino yan, mahal?" tanong niya. "Ah, baka si Sir." Mabilis na sagot ni Edgardo
Sabay kuha sa telepono. Tiningnan nito ang screen at mabilis na pinindot ang decline. Trabaho lang. Mamaya ko natatawagan. Hindi na umimik si Lulu. Ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang mabilis na pagsulyap ni Edgardo sa kanya na para bang tinitingnan kung naniwala ba siya. Kinagabihan, habang nakahiga na sila sa kama, akala ni Lulu ay tapos na ang pagsubok sa araw na yon. Niyakap siya ni Edgardo tulad ng dati. Hinalikan siya sa noo tulad ng dati. "Good night, mahal. I love you." Bulong nito. "I love you too." Sagot niya. Ngunit ang mga salita ay parang walang bigat, walang buhay. Nagpanggap siyang tulog kahit na ang diwa niya ay gising na gising. Maya-maya, naramdaman niyang maingat na inalis ni Edgardo ang pagkakaakap sa kanya. Dahan-dahan itong bumangon mula sa kama. Narinig niya ang marahang pagbukas ng sliding door patungo sa kanilang balkonahe. Sumilip siya sa ilalim ng kanyang mga pilik mata. Nakita niya ang anino ni Edgardo na nakatayo roon, may kausap sa telepono. Hindi niya marinig ang mga salita. Tanging mga pabulong na tunog lamang, ngunit sapat na ang kanyang nakikita. Ang paraan ng pagtayo ni Edgardo, ang bahagyang pagyuko, ang mahinang pagtawa. Hindi iyon pakikipag-usap sa isang boss o kliyente. Iyon ay usapan ng dalawang taong malapit sa isa't isa. Isang usapang pribado, isang usapang ninanakaw sa gabi. Bumalik si Edgardo sa kama pagkatapos ng ilang minuto, maingat na humiga na para bang ayaw siyang magising. Ngunit huli na. Gising na si Lulu, mas gising pa kaysa dati. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Si Edgardo ay mahimbing pa ring natutulog sa tabi niya. Ang mukha nito ay payapa, parang isang anghel. Isang anghel na may itinatagong sungay. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang duster ang butones. Sa liwanag ng umaga, mas lalo itong kumislap. Isang maliit na bituin na sumisimbolo sa isang madilim na kalangitan na unti-unting bumabalot sa kanyang buhay. Pinagmasdan niya ang natutulog na asawa. Ang pagmamahal at sakit ay nag-aaway sa loob ng kanyang dibdib. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang butones. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magtanong. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa. Hindi pa ito ang tamang panahon. Biglang tumunog ang malambing na boses ni Edgardo mula sa kama. Hindi pa man iminumulat ang mga mata. "Mahal, handa na ba ang almusal?" Napahigpit ang kamao ni Lulu. Sa butones, naramdaman niya ang matulis na gilid nito na bumaon sa kanyang palad. Isang munting sakit na nagpagising sa kanya sa mas malaking katotohanan. Pinilit niyang ngumiti. "Oo, mahal." Sagot niya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Pababa na ako para ihanda. Ang amoy ng bagong lutong sinangag at pritong itlog ay dapat sana'y nagbibigay ng saya sa umaga ni Lulu. Ngunit ngayon, ang bawat tunog ng paghahalo niya sa kawali ay parang ingay na sumisira sa katahimikan ng kanyang pag-iisip. Ang butones ay nakatago pa rin sa kanyang bulsa, isang paalala ng lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Naupo si Edgardo sa hapagkainan, nakangiti pa rin, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ng asawa. "Mukhang masarap yan, mahal," sabi nito habang binubuklat ang dyaryo. Inilapag ni Lulu ang isang plato ng pagkain sa harap niya. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. "Ito na, Edgardo." Panimula niya. Sinisikap na maging kalmado ang boses. "May nakita kasi ako kahapon sa sasakyan." Bahagya itong nag-angat ng tingin mula sa dyaryo. "Ano yon?" Inilabas ni Lulu ang butones mula sa kanyang bulsa at marahang inilapag sa mesa. Sa tabi mismo ng tasa ng kape ni Edgardo, kuminang ito sa ilalim ng ilaw ng kusina. Isang munting bituin ng kataksilan. Tiningnan ito ni Edgardo. Sa isang iglap, nakita ni Lulu ang pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap ng gulat, ng pagkabisto, ngunit nawala rin iyon sa isang kurap. Agad itong napalitan ng pagtataka. Kinuha niya ang butones at pinagmasdan.
At pagkatapos, tumawa siya, isang mahinang tawa. Ito ba? Tanong niya, tila amusong-amuso. Diyos ko mahal, muntik mo na akong pakabahin. Napakunot ang noo ni Lulu. Anong nakakatawa? Ito, sabi ni Edgardo, itinaas ang butones. Sample ito para sa corporate giveaway na pinapagawa namin. Galing sa supplier. Ipinakita sa akin kahapon. Siguro nalaglag lang sa sasakyan nang hindi ko namalayan. Ang paliwanag ay napakabilis, napakakinis, napakaluhikal. Para itong isang baso ng malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na hinala ni Lulu. Supplier, ulit niya, gusto pa ring makahanap ng butas sa kwento. Oo, mahal. Para sa mga pouch na ipamimigay namin sa Christmas party, may mga pambabaeng design. Ito ang isa sa mga pinagpipilian. Ibinaba niya ang butones at hinawakan ng kamay ni Lulu. Ang mga mata niya ay puno ng sinseridad. O gano'n na lang ba talaga siya kagaling? Huwag mong sabihing pinag-isipan mo pa to ng masama. Malambing na sabi ni Edgardo, may bahid ng pagtatampo. Nasasaktan ako, Lulu. Akala ko ba may tiwala ka sa akin? At doon, gumuho ang lahat ng tapang ni Lulu. Ang salitang tiwala ay tumusok sa kanyang puso. Siya ang may kasalanan. Siya ang nag-isip ng masama. Siya ang walang tiwala. Sorry! Halos pabulong niyang sabi. Hindi ko sinasadya. Nag-alala lang ako. Ngumiti si Edgardo. Ang ngiting nakasanayan na niya. Okay lang. Naiintindihan ko. Halika nga dito. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Ikaw lang, Lulu. Ikaw lang ang mahal ko. Huwag mo nang iisipin yan, okay? Tumango si Lulu sa dibdib nito. Nilalasap ang pamilyar na amoy. Pilit na iwinawaksi ang pagdududa. Naniwala siya. O mas tamang sabihin, pinili niyang maniwala. Buong araw, sinubukan ni Lulu na ibalik sa normal ang lahat. Naglinis siya ng bahay, nagdilig ng halaman, tinawagan ang kanyang ina. Ginawa niya ang lahat para makumbinsi ang sarili na ang nangyari ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Isang pagkakamali lang ng isip niya. Hapon na nang may kumatok sa kanilang pinto. Isang delivery boy na may hawak na isang malaking brown envelope. Para po kay Ma'am Lulu, sabi ng lalaki. Nagtaka siya. Wala siyang inaasahang padala. Tiningnan niya ang envelope. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Tanging ang pangalan at address lang niya. Salamat, sabi niya at isinara ang pinto. Mabigat ang envelope. Kinakabahan siyang buksan ito. Umupo siya sa sofa at sa nanginginig na mga kamay, maingat niyang pinunit ang dulo. Ang unang nahulog mula sa loob ay isang litrato. Hindi ito basta litrato. Ito ay isang imahe na tila kinuha ng patago. Si Edgardo, tumatawa, habang may isang babaeng nakasabit sa braso niya. Ang babae ay bata, maganda, at ang ngiti nito ay puno ng pagwawagi. Nakahilig ang ulo nito sa balikat ni Edgardo na para bang doon ito nabibilang. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan. Nanginginig niyang kinuha ang iba pang laman ng envelope. Sunod-sunod na mga litrato. Si Edgardo at ang babae magkahawak kamay habang naglalakad sa isang parke. Si Edgardo at ang babae kumakain sa isang restaurant magkasubo pa. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat. Isang halik. Isang halik sa labi sa loob ng isang sasakyan. Ang sasakyan nila. Sa passenger seat kung saan niya nakita ang butones. Ang babae ay nakasuot ng blusang may mga palamuting hugis bituin. Parang sinaksak si Lulu ng libo-libong karayom. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang maskara ay natanggal. Ang lahat ay kasinungalingan. Bumagsak ang mga litrato mula sa kanyang mga kamay, kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang bawat isa ay piraso ng kanyang nawasak na mundo. Napaluhod siya. Ang lakas ay biglang umalis sa kanyang mga tuhod. Walang luhang lumalabas. Tanging isang malalim
at nakakabinging sakit. At sa gitna ng katahimikang yon, narinig niya ang isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang tunog ng susi na ipinapasok sa kandado ng kanilang pinto. Umikot ang doorknob. Umuwi si Edgardo. Mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Nakatayo si Edgardo sa may pintuan. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho nang makita ang asawang nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa mga litratong nakakalat sa paligid ni Lulu. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Wala nang kailangang itanong. Wala nang kailangang isagot. Ang ebidensya ay naroon. Malinaw pa sa sikat ng araw. Si Lulu ang unang bumasag sa katahimikan. Tumayo siya. Ang mga binti ay nanginginig pa rin. Ngunit may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Itinuro niya ang mga litrato. "Ano to, Edgardo?" Tanong niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. "Isa rin ba tong corporate giveaway?" Hindi sumagot si Edgardo. Isinara niya ang pinto sa likuran niya at marahang ibinaba ang kanyang briefcase. Ang kalmadong kilos na yon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Sino siya?" Tanong ulit ni Lulu. Mas malakas na ngayon. Naglakad si Edgardo papalapit sa kanya. Ang mga mata ay malamig at walang emosyon. Hindi niya pinansin ang mga litrato. Tumingin lang siya ng diretso kay Lulu. "So nalaman mo na," sabi niya. Hindi isang tanong, kundi isang pag-amin. "Akala ko, mas matalino ka pa rito, Lulu. Akala ko, titigil ka na sa butones pa lang." Parang sinampal si Lulu ng kanyang mga salita. Ang pag-amin ay walang bahid ng pagsisisi, walang paghingi ng tawad, tanging isang malamig na paghamak. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang puno ng 5 taon nilang pagsasama, ng lahat ng pangarap, ng lahat ng pagmamahal na ibinigay niya. "Bakit, Edgardo?" Tumawa si Edgardo. Isang tawang mapait at walang saya. "Bakit? Kasi sawa na ako, Lulu. Sawa na ako sa pagpapanggap. Sawa na ako sa pagiging perpektong asawa sa perpektong bahay na ito. Kailangan ko ng buhay." "Buhay?" Halos pasigaw na, sabi ni Lulu. "Ang lahat ng ito, hindi ba ito buhay? Ang pagmamahal na ibinigay ko sa'yo, hindi ba yun sapat?" "Pagmamahal?" Ulit ni Edgardo, lumapit palalo. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. "Ang tawag mo dyan pagmamahal? O pagiging sunod-sunuran? Lulu, tingnan mo ang sarili mo. Mula nang ikasal tayo, ang mundo mo ay umikot lang sa akin. Nawala ka na. Naging anino na lang kita." Bawat salita ay isang punyal. Bawat salita ay sumisira sa pagkatao niya. "Sinungaling!" Sigaw ni Lulu. At sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. "Minahal kita ng buong puso. Ginawa ko ang lahat para sa'yo." "Iyon na nga ang problema," malamig na sagot ni Edgardo. "Ginawa mo ang lahat. Sobrang nakakasakal." Tinalikuran siya nito at naglakad patungo sa kanilang kwarto. Sumunod si Lulu, hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. "Saan ka pupunta? Huwag mo akong talikuran. Mag-usap tayo." Humarap si Edgardo. May hawak ng isang maliit na maleta. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Lulu. Tapos na." "Tapos na?" "Oo, tapos na." Binuksan niya ang aparador at nagsimulang maghagis ng mga damit sa loob ng maleta. "Si Rowena. Siya ang pangalan niya. Siya ang nagpapasaya sa akin. Sa kanya ko nakikita ang hinaharap ko." Ang pangalang yon, Rowena. Parang lason sa pandinig ni Lulu. Pinilit niyang pigilan si Edgardo. Hinawakan niya ito sa braso. "Hindi. Hindi pwedeng ganito kadali. 5 taon, Edgardo. Paano mo itatapon na lang yun?" Marahas na iwinaksi ni Edgardo ang kanyang kamay.
Ang lakas nito ay nagpatalsik sa kanya at napaupo siya sa gilid ng kama. "Huwag mo akong hawakan," sabi ni Edgardo. Ang boses ay puno ng galit na ngayon lang niya nakita. "Tapos na ang pagpapanggap. Kung gusto mong iyakan yan, bahala ka kanina, pero ako, alis na ako." Isinara niya ang maleta at naglakad palabas ng kwarto. Nilagpasan lang si Lulu na parang hindi siya umiiral. Naiwan si Lulu sa gitna ng kanilang silid, napapaligiran ng mga alaala na ngayon ay puro kasinungalingan na lang. Ang bango ng pabango ni Edgardo ay nandoon pa. Ang bakas ng ulo nito sa unan ay nandoon pa. Pero siya, wala na. Ilang oras siyang umiyak. Umiyak siya para sa nawalang pag-ibig, para sa nasirang tiwala, para sa sarili niyang katangahan. Nang maubos na ang kanyang luha, ang natira na lang ay isang malalim na butas sa kanyang dibdib. Isang malamig na kawalan. Napatingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng wasak. Maputla, magaang mga mata, walang buhay. Ito ba ang ginawa sa kanya ng pag-ibig? Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Noong araw bago ang kasal nila, kinausap siya ng isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama, si Attorney David Reyes. "Lulu, sigurado ka na ba kay Edgardo?" Tanong nito noon. "Mag-ingat ka, Hija. Masyadong perpekto." Hindi niya pinansin ang babalang iyon. Akala niya inggit lang. Ngayon, ang mga salitang iyon ay bumabalik sa kanya na parang isang multo. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone. Sa gitna ng kanyang kalituhan at desperasyon, isang pangalan lang ang naisip niya. Isang taong mapagkakatiwalaan niya. Hinanap niya sa contacts ang pangalan ni David. Matagal na silang hindi nag-uusap. Matapos mamatay ang ama niya, lumayo na rin siya sa mga kaibigan nito. Ngunit ngayon, wala na siyang ibang malalapitan. Pinindot niya ang call button. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat ring. "Hello?" Isang pamilyar na boses ang sumagot sa kabilang linya. Malalim at kalmado. Napahikbi si Lulu, hindi niya mapigilan. "Hello? Who's this?" Tanong ulit ni David. Sinubukan ni Lulu na magsalita, ngunit ang mga salita ay ayaw lumabas. "Lulu?" Biglang sabi ni David, na para bang nakilala ang tunog ng kanyang pag-iyak. "Lulu, ikaw ba yan?" Iyon lang ang kailangan niya, ang pagkilala sa kanyang boses. Sa wakas, nakahanap siya ng lakas. "David," sabi niya, ang boses ay nanginginig at basang-basa ng luha. "Kailangan ko ng tulong mo." Narinig niya ang pag-aalala sa kabilang linya. "Lulu? Anong nangyari? Magkita tayo. Ngayon din." Ang amoy ng kape ay naghahalo sa hangin na puno ng hindi masabing mga salita. Nakaupo si Lulu sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa kabilang bayan. Isang lugar kung saan sigurado siyang hindi sila makikita ni Edgardo. Sa tapat niya, nakaupo si David. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pag-aalala habang tinitingnan ang mga litratong inilatag ni Lulu sa mesa. "Gaano katagal mo nang alam?" tanong ni David. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. "Kahapon lang," sagot ni Lulu. Ang boses ay halos pabulong. "Umalis na siya, David. Dala ang mga gamit niya." Tumango si David. Ang kanyang mga daliri ay marahang nagtambol sa ibabaw ng mesa. Hindi siya nagpakita ng gulat. Sa halip, mukha siyang isang taong matagal nang inaasahan ang balitang ito. "Lulu, makinig kang mabuti sa akin," sabi niya. Bahagyang inilapit ang kanyang upuan. Ito ay hindi lang simpleng kaso ng pangangaliwa. Napakunot ang noo ni Lulu. "Anong ibig mong sabihin?" "Matagal ko nang pinagdududahan si Edgardo, mula pa noong nabubuhay ang papa mo." Pag-amin ni David. Masyadong mabilis ang pag-angat niya sa kumpanya. Masyadong perpekto ang lahat. Sinubukan kong kausapin ang papa mo noon, pero masyado siyang bilib sa lalaking ito. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Lulu. "Pinagdududahan mo siya sa ano?" "Sa pera, Lulu. Sa kumpanya."
Seryosong sagot ni David. May kutob ako na ginagamit ka lang niya. At ang pag-alis niya ngayon, baka bahagi lang ito ng isang mas malaking plano. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Lulu. Ang sakit ng kataksilan sa pag-ibig ay napakasama na. Ngunit ang isiping ang buong pagsasama nila ay isang kalkuladong plano. Iyon ay higit pa sa kaya niyang tanggapin. Anong gagawin ko? Tanong ni Nene niya maang boses ay puno ng desperasyon. Tinitigan siya ni David ng diretso sa mata. Una, kailangan mong maging matatag. Ang pag-iyak, tapos na yan. Mula ngayon kailangan mong maging matalino, maging isang actress. Actress? Oo, sabi ni David. Babalik si Edgardo. O kung hindi man siya babalik, tatawag siya. Kapag ginawa niya yon, hindi ka magagalit. Hindi ka iiyak. Magmamakaawa ka. Ano? Gulat na tanong ni Lulu. Gagawin mo ang lahat para paniwalain siyang hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Sasabihin mong patawarin ka niya sa pagdududa mo na ikaw ang may kasalanan. Ipakita mong wasak ka, mahina, at handang tanggapin ang lahat kahit ang pagkakaroon niya ng iba, basta't bumalik lang siya sa'yo. Hindi makapaniwala si Lulu sa kanyang naririnig. Pero bakit? Bakit ko gagawin yun? Ayoko na sa kanya. Dahil ito lang ang paraan para mapanatag ang loob niya. Paliwanag ni David, ang boses ay mariin. Kailangan niyang maniwala na kontrolado ka pa rin na niya, na ikaw pa rin yung Lulu na sunod-sunuran. Kapag naging kampante siya, doon siya magkakamali. At habang ginagawa mo yan, ako na ang bahalang mag-imbestiga sa likod niya. Kailangan natin ng ebidensya, Lulu. Ebidensya hindi lang sa babae, kundi sa posibleng pagnanakaw niya sa yaman ng pamilya mo. Ang plano ay nakakatakot. Ang isiping kailangan niyang harapin ulit si Edgardo at magpanggap ay halos ikasuka niya. Ngunit nang maalala niya ang malamig na paghamak sa mga mata nito, ang paraan kung paano siya nito itinapon na parang basura, isang bagong determinasyon ang pumalit sa kanyang takot. Hindi na siya iiyak. Oras na para lumaban. Kinagabihan, bumalik si Lulu sa kanilang bahay. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng alaala ni Edgardo. Ngunit ngayon, hindi na sakit ang nararamdaman niya, kundi isang malamig na galit. Gaya ng sinabi ni David, tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ni Edgardo ang lumabas sa screen. Huminga siya ng malalim. Inihanda ang sarili at sinagot ang tawag. Bago pa man siya makapagsalita, binago niya ang kanyang paghinga. Ginawa itong mababaw at may kasamang hikbi. Hello, sabi niya, basag ang boses. Lulu, sabi ni Edgardo sa kabilang linya. Ang boses nito ay walang emosyon. Naisip ko lang na tumawag para malaman kung okay ka lang. Okay? Ulit ni Lulu, nagpakawala ng isang malakas na hikbi. Paano ako magiging okay, Edgardo? Bumalik ka na, please. Patawarin mo na ako. Ako ang may kasalanan. Hindi na ako magdududa. Gagawin ko ang lahat. Bumalik ka lang. Narinig niya ang isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Nararamdaman niyang sinusuri nito ang bawat salita niya. Lulu, hindi na pwede. Panimula ni Edgardo. Please, Edgardo, mahal na mahal kita. Pagmamakaawa niya. At sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang umarte. Ang sakit ay totoo, ngunit ginagamit niya ito ngayon bilang sandata. Kahit anong gusto mo, kahit anong hilingin mo, ibibigay ko. Huwag mo lang akong iwan. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Edgardo. Sige, sabi nito. At sa unang pagkakataon, may bahid ng lambing sa boses nito. Isang pekeng lambing. Titingnan ko. Kailangan ko lang ng panahon. Magpahinga ka na, Lulu. Ibinaba nito ang tawag. Napaupo si Lulu sa sahig, nanginginig. Nagawa niya.
Nagsimula na ang pagpapanggap. Kinagabihan, pumasok siya sa kanilang kwarto. Ang kama ay tila napakalaki at napakalamig. Humiga siya sa gilid kung saan dati natutulog si Edgardo. Nilanghap ang naiwang amoy nito sa unan. Ngunit hindi na siya umiyak. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagplano. Maya-maya, narinig niya ang pamilyar na tunog ng sasakyan ni Edgardo sa garahe. Bumalik ito. Mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Dali-dali siyang nagtalukbong ng kumot, nagpanggap na tulog, ngunit ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto ng kwarto. Naramdaman niya ang paglubog ng kama nang umupo si Edgardo sa gilid nito. Naramdaman niya ang kamay nito na marahang humaplos sa kanyang buhok. Isang pamilyar na haplos na dati nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayoy nagdudulot ng kilabot. Bawat hibla ng kanyang katawan ay gustong sumigaw, gustong lumayo. Ngunit pinilit niyang manatiling tahimik. Ang kanyang paghinga ay mabagal at malalim, tulad ng isang taong mahimbing na natutulog. "Lulu," bulong ni Edgardo. Ang boses ay malambing na naman. "Mahal ko, kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan." Naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang noo. Isang halik na malamig, walang init, walang pagmamahal. Pagkatapos ay tumayo ito at naglakad palayo. Narinig niya ang mahinang pagsara ng pinto. Nagbilang siya hanggang 20 bago dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Madilim ang kwarto. Tanging ang sinag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Umupo siya sa kama. Pinakikiramdaman ang bawat tunog sa bahay. Narinig niya ang pagbukas ng gripo sa banyo sa ibaba. Ligtas siya. Sa ngayon. Bumalik si Edgardo, ngunit alam niyang hindi ito para sa kanya. Bumalik ito para sa isang bagay. Kinabukasan, gumanap si Lulu bilang ang pinakamahusay na aktres. Sinalubong niya si Edgardo na may namumugtong mga mata at isang pilit na ngiti. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Salamat at bumalik ka," sabi niya. Isinubsob ang muka sa dibdib nito. "Shh! Tahan na!" sabi ni Edgardo. Hinahaplos ang kanyang likod. "Sinabi ko naman sa'yo, kailangan ko lang ng panahon, pero hindi kita kayang tiisin." Nagsalo sila sa almusal na para bang walang nangyari. Si Edgardo ay muling naging ang mapagmahal na asawa at si Lulu ang sunod-sunurang may bahay. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat tango ni Lulu, ang kanyang isip ay gumagana na parang isang makina. Nagmamasid, nag-aaral, naghihintay. Nang umalis si Edgardo para pumasok sa opisina, sinabi nitong baka gabihin siya ng husto dahil sa isang importanteng dinner meeting. Iyon na ang hudyat na hinihintay ni Lulu. Pagkaalis ng sasakyan ni Edgardo, agad niyang tinawagan si David. Nasa bahay na ulit siya. Mabilis niyang sabi. Gaya ng inaasahan. Kalmadong sagot ni David. "May kinuha lang yan, Lulu, o may tinitingnan. Mag-ingat ka. Ngayon, kailangan mong gawin ang sinabi ko. Hanapin mo ang opisina niya sa bahay. Maghanap ka ng anumang dokumento. Resibo, bank statements, kontrata. Kahit ano. Paano kung nakalak? Humanap ka ng paraan. Ito na ang pagkakataon mo. Gawin mo na ngayon." Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Lulu ang pagdaloy ng adrenaline sa kanyang mga ugat. Pumunta siya sa study room ni Edgardo. Gaya ng inaasahan na nakalak. Sinubukan niyang maghanap ng duplicate na susi, ngunit wala siyang nakita. Sa huli, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kumuha siya ng isang manipis na paperclip mula sa kanyang drawer at isang pares ng pliers. Naalala niyang itinuro ito sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Isang laro para buksan ang mga lumang aparador. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang buksan ang seradura.
Ilang beses siyang nabigo. Ang bawat tunog ng metal sa metal ay parang isang sigaw sa katahimikan ng bahay. Ngunit hindi siya sumuko. Sa wakas, pagkatapos ng halos 10 minuto, narinig niya ang isang mahinang click. Bumukas ang pinto. Pumasok si Lulu sa loob. Ang study room ni Edgardo ay malinis at organisado. Napaka-perpekto. Tulad niya, nagsimula siyang maghalungkat. Binuksan niya ang bawat drawer, tiningnan ang bawat folder. Karamihan ay mga ordinaryong papeles lang ng kumpanya. Ngunit hindi siya tumigil. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga bond paper, sa pinakailalim na drawer, nakita niya ang isang manipis na folder na may markang Personal and Confidential. Binuksan niya ito. Ang laman ay mga kopya ng bank statements mula sa isang bangko na hindi niya alam. Ang account ay nasa pangalan ng isang holding company na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga ay ang mga transaksyon. Sunod-sunod na malalaking halaga ang inililipat mula sa account ng kumpanya ng kanyang pamilya patungo sa account na ito. Daan-daang libong piso bawat linggo. Nagsimula ito halos 1 taon na ang nakalipas. Isang sistematikong pagnanakaw. Habang binabasa niya ang mga numero, ang kanyang galit ay napalitan ng isang malamig na takot. Hindi lang siya niloloko ni Edgardo, ninanakawan siya nito. Sila, ang buong pamilya niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at isa-isang kinuna ng litrato ang bawat pahina ng dokumento, bawat numero, bawat petsa. Nang matapos siya, maingat niyang ibinalik ang lahat sa dati nitong ayos. Walang bakas, walang ebidensya na may pumasok doon. Palabas na sana siya ng kwarto nang biglang may tumawag sa cellphone ni Edgardo na naiwan sa ibabaw ng mesa, naka-charge. Hindi niya sinasadyang tingnan, ngunit ang pangalan sa screen ay tila tumalon at sumampal sa kanya. Rowena. Bago pa niya mapigilan ang sarili, pinindot niya ang answer at idinikit ang telepono sa kanyang tainga. Hindi nagsasalita. "Hello, babe," sabi ng isang matamis at malanding boses sa kabilang linya. "Napaalis mo na ba siya? Nakuha mo na ba ang mga papeles sa vault?" "I can't wait to celebrate. Dinner later, ha?" Napahigpit ang hawak ni Lulu sa telepono. Mga papeles sa vault. May vault. At may plano silang mag-celebrate. Biglang may pumasok sa isip niya. Isang masamang kutob. Maya-maya, tumunog ang cellphone na. Isang text message galing kay Edgardo. "Mahal, sorry. Na-cancel ang dinner meeting ko. Pauwi na ako. See you in 15 minutes. I love you." Nanigas si Lulu sa kanyang kinatatayuan. Papauwi na ito. At nasa loob pa siya ng bawal na teritoryo. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Habang nakatingin siya sa cellphone ni Edgardo, isang text message siyang pumasok mula kay Rowena. Success! Ang tanga talaga niya. Mabilis na pinatay ni Edgardo ang tawag mula sa kabilang linya. Ngunit nakita na ni Lulu ang mensahe. At sa sandaling iyon, alam niyang ang pagpapanggap ay hindi na lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol na sa kanyang kaligtasan. 15 minuto. Iyon lang ang meron si Lulu. Ang mga salita ni Edgardo sa text ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip na parang isang death sentence. "Pauwi na ako. See you in 15 minutes. Gumalaw si Lulu na parang isang kidlat. Ang takot ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Maingat ngunit mabilis niyang ibinalik ang cellphone ni Edgardo sa charger. Inayos ang anggulo nito tulad ng dati. Siniguro niyang walang bakas ng kanyang mga daliri. Pagkatapos, tumakbo siya palabas ng study room. Maingat na isinara ang pinto hanggang sa marinig niya ang mahinang pag-click ng seradura. Itinapon niya ang pilipit na paperclip sa basurahan ng kusina at ibinaon ito sa ilalim ng mga balat ng gulay. Walang ebidensya. Kailangang walang ebidensya. Nang marinig niya ang ugong ng sasakyan ni Edgardo sa labas, nasa sala na siya, nagbabasa ng isang libro na para bang wala siyang ibang ginawa buong hapon. Ngunit ang libro ay baliktad at ang mga salita ay lumalangoy
Sa harap ng kanyang mga mata, ang kanyang puso ay tumatakbo na parang isang kabayong nagwawala. Bumukas ang pinto. Pumasok si Edgardo. May dalang isang bouquet ng puting rosas. Para sa pinakamamahal kong asawa, sabi niya, nakangiti. Napatingin si Lulu sa mga bulaklak. Dati, ang mga ganitong sorpresa ay nagpapakilig sa kanya. Ngayon, para itong isang korona mula sa patay. Salamat mahal, sabi niya. Pinilit ngumiti habang kinukuha ang mga bulaklak. Hindi mo naman kailangang mag-abala. Siyempre kailangan, sabi ni Edgardo at hinalikan siya sa pisngi. Para makabawi sa mga nagdaang araw, ang halik ay nag-iwan ng malamig na pakiramdam sa kanyang balat. Kinagabihan, habang naghahapunan, sinubukan ni Lulu na maging normal. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula kay Rowena ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Nakuha mo na ba ang mga papeles sa vault? May vault. At may mga papeles sa loob nito. Mga papeles na sapat na importante para bumalik si Edgardo at ipagsapalaran ang paghaharap nila. Kailangan niyang makita kung ano ang nasa loob ng vault na yon. Kinabukasan, gumawa siya ng plano. Alam niyang tuwing Huwebes ng hapon, si Edgardo ay may regular na boys' night out kasama ang mga kaibigan nito sa opisina. Ngayon, alam na niyang hindi ito boys' night out. Ito ay Rowena night at iyon ang pagkakataon niya. Para masigurong hindi ito uuwi ng maaga, gumawa siya ng isang hakbang na mapanganib. Mahal, sabi niya kay Edgardo habang ito ay nag-aayos para umalis. Medyo masama ang pakiramdam ko. Parang lalagnatin ako. Agad na lumapit si Edgardo. Hinipo ang kanyang noo. Wala ka namang lagnat. Gusto mo bang samahan na lang kita dito? Wag na. Mabilis niyang sabi. Okay lang ako. Isang matinding migraine lang siguro. Magpapahinga lang ako. Sayang naman ang lakad ninyo. Mag-enjoy ka. Tinitigan siya ni Edgardo. Sinusuri. Nakita ni Lulu ang bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ngunit napalitan din ito ng ginhawa. Isang perpektong dahilan para hindi siya guluhin. Sigurado ka? Tanong nito. Oo, matutulog lang ako. Huwag mo na akong alalahanin, sabi niya, at nagpanggap na nahihilo. Nang sa wakas ay umalis na si Edgardo, naghintay si Lulu ng 30 minuto bago siya kumilos. Pumunta siya sa study room. Ngayon, kailangan niyang hanapin ang vault. Saan itatago ng isang taong tulad ni Edgardo ang kanyang mga sikreto? Sinimulan niyang suriin ang bawat sulok ng silid. Sa likod ng mga libro, sa ilalim ng mesa. Wala. Napatingin siya sa isang malaking painting na nakasabit sa dingding. Isang abstract na painting na regalo niya kay Edgardo noong kanilang unang anibersaryo. Lumapit siya dito. Marahan niyang itinulak. Gumalaw ito. Sa likod ng painting, naroon ang isang maliit at kulay abong metal na pinto. Ang vault. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit agad ding bumalik ang kaba. Paano niya ito bubuksan? Siguradong may kombinasyon ito. Sinubukan niya ang mga halatang numero. Ang kanilang anniversary. Ang birthday niya. Ang birthday nito. Walang gumana. Napaupo siya sa sahig. Pinipiga ang kanyang utak. Ano ang importante kay Edgardo? Ano ang hindi niya makakalimutan? At bigla, naalala niya. Ang pangalan ng holding company sa bank statements na nakita niya. Starlight Holdings. Bakit Starlight? At naalala niya ang butones. Hugis bituin. Ang blusa ni Rowena ay may mga bituin. Mabilis siyang tumayo. Sinubukan niyang ispell ang star sa keypad. 7827. Walang nangyari. Sinubukan niya ang Rowena. Walang nangyari. Halos sumuko na siya ng isang huling ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang bagay na sinabi ni Edgardo noon bilang isang biro, noong nagsisimula pa lang sila. Ang pinaka-secure na password ay isang bagay na alam ng lahat, pero hindi nila iisiping gagamitin mo. Ang petsa ng pagkakatatag ng kumpanya ng kanyang ama.
Ang kumpanyang unti-unti nitong ninanakawan, nanginginig niyang inilagay ang mga numero, 1, 2, 0, ang birthday ng kumpanya. Narinig niya ang isang mahinang beep at pagkatapos ay isang clunk. Bumukas ang vault. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa loob. Naroon ang mga papeles na sinasabi ni Rowena. Isang tumpok ng mga dokumento na nakatali. Kinuha niya ito. Ang nasa ibabaw ay mga titulo ng lupa. Mga ari-arian ng pamilya nila na hindi niya alam na nailipat na pala sa pangalan ng Starlight Holdings. Ang kanyang ancestral home, ang lupain sa probinsya, lahat. Pero hindi yon ang pinakamasama. Sa ilalim ng mga titulo, may isa pang folder. Binuksan niya ito. Ang laman ay isang life insurance policy. Ang pangalan ng insured, Lulu Reyes Alcarace. Ang halaga, 50 million pesos. At ang beneficiary, Starlight Holdings Inc. Ang petsa kung kailan ito naging epektibo. 1 linggo na ang nakalipas. Ang pirma niya ay naroon sa ibaba. Pekeng-peke. Nabitawan ni Lulu ang mga papeles. Napasandal siya sa pader. Hinahabol ang kanyang hininga. Hindi lang pera ang habol ni Edgardo. Buhay niya ang kapalit ng lahat. Bigla, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng gate sa labas. Agad niyang tiningnan ang orasan. 7:00 pa lang ng gabi. Masyadong maaga. Imposible. Sumilip siya sa bintana. Ang sasakyan ni Edgardo, papasok na sa garahe. Bumalik ito. At nahuli siya sa akto. Nagyelo ang buong katawan ni Lulu. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ni Edgardo ay umaling-aungaw sa kanyang pandinig na parang putok ng baril. Nasa loob siya ng study room. Bukas ang vault. Ang mga papeles ay nagkalat sa sahig. Katapusan na niya. Sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na mabuhay. Hindi siya pwedeng mahuli. Hindi pa. Gumalaw siya ng mas mabilis pa kaysa dati. Pinulot niya ang mga papeles. Ang mga daliri niya ay nanginginig at halos hindi makahawak ng maayos. Walang oras para ayusin. Ibinuhos niya ang lahat pabalik sa loob ng vault. Walang pakialam kung magulo. Isinara niya ang pinto ng vault at mabilis na inikot ang dial. Inayos niya ang painting pabalik sa pader. Sinisigurong diretso ito at walang bakas na ginalaw. Narinig niya ang pagpasok ng susi sa pinto sa ibaba. Diyos ko, napakabilis. Tumakbo siya palabas ng study room. Hindi na niya ito nilock. Mas kahina-hinala kung nakalock ito ulit. Iniwan niya itong bahagyang nakaawang na para bang hindi na isara ng maayos. Dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kanilang kwarto, humiga sa kama, at nagtalukbong ng kumot tulad ng posisyon niya kanina. Pinikit niya ang kanyang mga mata, pinilit na pakalmahin ang kanyang paghinga na parang isang kabayong hinahabol. Bumukas ang pinto sa ibaba. Mahal, andito na ako. Hindi sumagot si Lulu. Nagpanggap siyang tulog na tulog, gaya ng sinabi niya kanina. Narinig niya ang mga yabag ni Edgardo paakyat sa hagdan. Bawat hakbang ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Lulu? Hindi siya gumalaw. Naramdaman niyang lumapit si Edgardo sa kama. Hinipon nito ang kanyang noo. Wala ka namang lagnat. Bulong nito sa sarili. Ang bigat ng katahimikan sa silid ay halos hindi niya makayanan. Alam niyang sinusuri siya ni Edgardo. Pinagmamasdan. Isang maling galaw lang, isang mabilis na paghinga at mabibisto siya. Maya-maya, narinig niya itong bumuntong hininga at lumabas ng kwarto. Narinig niya ang mga yabag nito na papunta sa direksyon ng study room. Ito na. Napahigpit ang kapit ni Lulu sa kumot. Naghihintay. Nagdarasal. Ilang minuto ang lumipas na parang isang kawalang hanggan. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng study room. Pagkatapos, katahimikan ulit. Ano ang ginagawa niya? Napansin na kaya niya? Pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, bumalik si Edgardo sa kwarto. Dala na nito ang amoy ng alak.
Uminom ito. Umupo ulit ito sa gilid ng kama. Alam mo, mahal, bigla itong nagsalita. Ang boses ay mababa at may kakaibang tono. Nag-aalala talaga ako sa'yo. Hindi pa rin gumalaw si Lulu. Itong mga nakaraang araw, palagi kang matamlay. Parang ang lalim ng iniisip mo, patuloy ni Edgardo. Baka kailangan mo nang magbakasyon, mag-relax. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang balikat. Kaya naisip ko, may sorpresa ako para sa'yo. Dahan-dahang iminulat ni Lulu ang kanyang mga mata. Nagpanggap na kagigising lang. Edgardo, ang aga mo yata? Ngumiti ito, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang nangiti. Na-cancel ang meeting. Na-miss kita agad kaya umuwi na ako. Kasinungalingan. Ano yung sinasabi mong sorpresa? Tanong ni Lulu. Sinisikap na itago ang panginginig sa kanyang boses. Ang anniversary natin. Sa susunod na linggo na. Sabi ni Edgardo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang paraan na nakakakilabot. Nag-book na ako ng isang private resort sa Batangas. Isang romantic getaway. Tayong dalawa lang. Walang iisipin. Walang istorbo. Isang romantic getaway. Tayong dalawa lang. Ang mga salitang yon ay hindi nagdulot ng kilig, kundi ng purong takot. Naalala niya ang life insurance policy, ang peking pirma, ang beneficiary. Ito na ang plano, ang aksidente, ang lugar kung saan niya tatapusin ang lahat. Hindi ba't maganda yon, mahal? Tanong ni Edgardo. Hinahaplos ang kanyang pisngi. Isang bagong simula para sa ating dalawa. Isang bagong simula para sa kanya at isang katapusan para sa akin, naisip ni Lulu. Ngunit sa labas, pinilit niyang ngumiti. Isang ngiting nanginginig, ngunit sapat na para makumbinsi ang isang aroganteng lalaki. Oo, mahal, sabi niya. Ang boses ay puno ng pekeng pananabik. Napakagandang sorpresa, hindi na ako makapaghintay. Habang nakayakap siya kay Edgardo, ang isip ni Lulu ay tumatakbo na. Kailangan niyang makausap si David. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makatakas. Dahil ang anniversary gift na inihahanda para sa kanya ni Edgardo ay hindi isang bakasyon. Ito ay isang libingan. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Lulu na nasa bedside table. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito habang nakatingin pa rin kay Edgardo. Ang mensahe ay maikli lang. Alam kong gising ka. Mag-ingat ka sa asawa mo. Nagmamasid lang ako. Nanlaki ang mga mata ni Lulu. Tumingin siya sa paligid. Sino? Sino ang nagpadala nito? Paano niya nalaman? Napansin ni Edgardo ang pagbabago sa kanyang mukha. Sino yan? Mabilis na itinago ni Lulu ang telepono. Wala, mahal. Wrong send lang. Ngunit habang nakatitig siya sa mga mata ni Edgardo, isang mas nakakatakot na katotohanan ang kanyang napagtanto. Ang laban na ito ay hindi na lang sa pagitan nilang dalawa. May iba pang kasama sa laro at hindi niya alam kung sino ang kakampi at sino ang kaaway. Nakatayo si Edgardo sa malawak na bintana ng isang penthouse unit sa Makati. Hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey. Mula sa itaas, ang mga ilaw ng syudad ay parang isang kumot ng mga bituin sa kanyang paanan. Ito ang buhay na para sa kanya. Ang kapangyarihan, ang tagumpay. Isang pares ng makinis na braso ang yumakap sa kanya mula sa likuran. Naamoy niya ang pamilyar na pabango ni Rowena, matamis at mapang-akit. Ang lalim ng iniisip mo, babe. Bulong nito sa kanyang tainga. Iniisip mo na naman ba siya? Humarap si Edgardo at ngumiti. Hinaplos niya ang pisngi ni Rowena. Hindi. Ang iniisip ko ay ang kinabukasan. Ang kinabukasan nating dalawa. Ngumiti si Rowena, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Malapit na ba talaga, Edgardo? Kinakabahan ako. Tumawa si Edgardo, isang tawang may halong paghamak.
Ano ang ikinakakaba mo? Ang lahat ay ayon sa plano. Si Lulu? Nasa palad ko pa rin siya. Isang salita ko lang, isang yakap, isang pekeng luha, at bumabalik na naman siya sa pagiging isang maamong tupa. Paano kung, paano kung magkamali tayo? Giit ni Rowena. Papatay tayo ng tao, Edgardo. Hindi ito biro. Hinawakan ni Edgardo ang baba ni Rowena. Ang kanyang pagkakahawak ay bahagyang humigpit. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi tayo papatay. Magkakaroon ng isang malungkot na aksidente. Isang trahedya. At pagkatapos, magluluksa tayo. At pagkatapos, sa atin na ang lahat. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. 50 million pesos, Rowena, at lahat ng ari-arian ng pamilya niya. Isipin mo yun. Isang buhay na hindi mo na kailangang magtrabaho. Mga sasakyan, alahas, paglalakbay sa buong mundo. Hindi ba't yan ang pangarap mo? Nakita niya ang pagkislap ng kasakiman sa mga mata ni Rowena. Iyon lang ang kailangan niya. Ang kahinaan nito, sa karangyaan ang siyang magpapanatili ditong tapat. Pero bakit kailangan pa sa anniversary ninyo? Tanong ni Rowena. Ang boses ay may bahid pa rin ng takot. Hindi ba't masyadong halata? Hindi, kampanteng sagot ni Edgardo. Iyon ang perpektong pagkakataon. Isang romantic getaway. Isang pagsubok na ayusin ang nasirang relasyon. Walang maghihinala. Kapag nangyari ang aksidente, lahat ay maaawa sa nag-iisang survivor, ang nagluluksang asawa. Ako. Lumayo siya at bumalik sa pagtingin sa syudad. Ang tanga ni Lulu. Akala niya talaga ay may pag-asa pa. Kanina lang, sinabi ko sa kanya ang plano tungkol sa resort at ang itsura niya, puno ng pag-asa, napakadaling basahin, napakadaling paikutin. Kinuha ni Edgardo ang isang litrato mula sa kanyang wallet. Isang litrato ni Lulu noong araw ng kanilang kasal. Nakangiti, inosente, at puno ng tiwala. Malapit na, mahal ko. Bulong niya sa litrato. Ang boses ay puno ng panunuya. Malapit nang matapos ang pagpapanggap ko, itinapon niya ang litrato sa mesa. Ang kailangan ko lang gawin ay siguraduhing walang sabit. Sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Rowena. Kailangan kong siguraduhin na wala siyang ibang kinakausap, walang ibang pinaghihinanakitan. May naalala siya. Ang text message na natanggap ni Lulu kanina. Sino raw ang nag-text sa kanya kanina? Tanong niya kay Rowena. Nagkibit balikat si Rowena. Ewan ko. Hindi ko nakita. Pero ang sabi niya sa'yo, wrong send lang, di ba? Baka naman totoo. Hindi ako naniniwala sa wrong send, mariing sabi ni Edgardo. Binuksan niya ang kanyang laptop. Mayroon siyang naka-install na monitoring software sa cellphone at computer ni Lulu. Isang bagay na hindi nito alam. Paraan niya ito para masigurong wala itong ginagawang hinala. Binuksan niya ang system log. Tiningnan niya ang mga tawag, ang mga text, ang browsing history. Lahat ay malinis. Puro mga tawag lang sa ina nito at sa mga kaibigan nilang pareho. Pero may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang alert mula sa security system ng kanilang bahay. Isang log na nagpapakita ng event 2 araw na ang nakalipas. Unauthorized access attempt detected in study room, 4:15 p.m. Napakunot ang noo ni Edgardo. Iyon ang araw na nahanap ni Lulu ang mga litrato, ang araw na umalis siya. Ang oras ay pagkatapos niyang umalis. Ngunit nag-fail ang attempt, hindi nabuksan. O baka naman sinadya niyang i-record ito bilang failed para hindi halata. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likod. Paano kung hindi pala isang maamong tupa si Lulu? Paano kung nagpapanggap lang din siya? Hindi. Imposible. Masyadong mahina si Lulu para gawin iyon. Masyadong simple. Ngunit ang duda ay naitanim na. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial. Hello? Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Sir? Bantayan mo siyang mabuti? Utos ni Edgardo. Ayokong may makalapit sa kanya.
Ayokong may kausapin siyang hindi ko kilala, lalo na kung lalaki. Maliwanag? Opo, sir. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya kay Rowena na ngayon ay takot na nakatingin sa kanya. May problema ba? Tanong nito. Umiling si Edgardo, isang pekeng kamwangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Wala. Sinisiguro ko lang na magiging perpekto ang lahat. Ngunit sa loob-loob niya, isang plano ang nabubuo. Isang paraan para masubukan si Lulu. Isang paraan para malaman kung siya ay isang tupa pa rin o isang lobo na nagbabalat kayo. Isang bitag. Naging impyerno ang mga sumunod na araw para kay Lulu. Bawat galaw niya ay tila may nanonood. Bawat kilos niya ay kinakalkula. Ang presensya ni Edgardo sa bahay ay naging mas nakakasakal kaysa dati. Palagi itong nakangiti, palaging malambing, ngunit ang mga mata nito ay palaging nagmamasid, palaging nagsusuri. Alam niyang may nagbago, alam niyang nagdududa na ito. 2 beses siyang sinubukang tawagan si David gamit ang burner phone na bigay nito. Ngunit laging may dahilan si Edgardo para pumasok sa kwarto o biglang magtanong. Pakiramdam niya ay isa siyang daga na pinaglalaruan ng isang pusa bago ito tuluyang patayin. Ang text message mula sa misteryosong numero ay hindi na nasundan. Sinubukan niyang tawagan ang numero, ngunit hindi ito makontak. Kung sino man iyon, naglaho na parang bula. Mag-isa na naman siya. Isang umaga, habang nag-aalmusal, sinabi ni Edgardo na may mahalaga itong meeting. May kakausapin lang akong bagong investor. Mahal, sabi nito habang inaayos ang kanyang kurbata. Sa may seaside grill, sa may bandang south. Baka gabihin ako ng kaunti. Napatigil si Lulu sa pag-inom ng kape. Seaside grill, isang lugar na bukas at maraming tao. Ito na kaya ang pagkakataon niya? Sige mahal, mag-ingat ka, sabi niya. Pinanatiling kalmado ang boses. Nang makaalis si Edgardo, agad niyang kinuha ang burner phone at pumunta sa banyo. Binuksan ang gripo para magkaroon ng ingay. Nagdial siya. David, si Lulu to. Lulu, buti tumawag ka. Nag-aalala na ako, sagot ni David. Wala akong oras, mabilis niyang sabi. May meeting daw siya sa Seaside Grill sa South. Ngayon, baka ito na ang pagkakataon nating makakuha ng litrato niya kasama si Rowena. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Sigurado ka ba dyan? Tanong ni David. Bakit niya sasabihin sa'yo kung saan siya pupunta kung si Rowena ang kasama niya? Hindi ko alam, pag-amin ni Lulu. Pero kailangan nating subukan. Pakiramdam ko, palapit na ng palapit ang plano niya. Narinig niya ang pag-aalangan sa boses ni David. Sige, tatawagan ko ang private investigator. Papupuntahin ko siya doon. Mag-ingat ka, Lulu. Pagkababa ng tawag, naramdaman ni Lulu ang bahagyang ginhawa. Sa wakas, may ginawa siyang tama. Ngunit ang ginhawang yon ay panandalian lang. Gabi na nang umuwi si Edgardo. Ang mukha niya ay hindi mabasa. Hindi ito mukhang pagod, hindi rin masaya. Blanko. Kumusta ang meeting mo? Tanong ni Lulu habang inihahanda ang hapunan. Okay lang, maikling sagot nito. Nakakapagod. Ang hapunan nila ay binalot ng isang hindi komportableng katahimikan. Pagkatapos kumain habang naguhugas ng pinggan si Lulu, naramdaman niya ang presensya ni Edgardo sa kanyang likuran. Lulu, sabi nito. Ang boses ay malamig na parang yelo. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang humarap. Ang paraan ng pagtayo ni Edgardo, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Alam niyang may mali. Bakit? Hindi ito sumagot. Sa halip, may kinuha ito mula sa bulsa nito. Isang litrato. Itinaas nito ang litrato para makita niya. Isang lalaking nakaupo sa isang mesa sa Seaside Grill, kumukuha ng litrato. Ang lalaking iyon ay ang private investigator na ipinadala ni David. Nanhigpit ang tiyan ni Lulu.
May ipinadala ka bang kaibigan para kumustahin ako kanina, mahal? Tanong ni Edgardo. Ang bawat salita ay puno ng lason. Medyo na-offend kasi yung investor ko. Bakit daw may kumukuha ng litrato sa amin? Hindi nakapagsalita si Lulu. Walang salitang lumalabas. Nahuli siya. Isa itong bitag. At nahulog siya nang walang kalaban-laban. Actually, wala naman talagang investor. Patuloy ni Edgardo. Dahan-dahang lumalapit. Ako lang mag-isa ang nandoon, naghihintay, at hindi ako nabigo. Idinikit niya ang kanyang sarili kay Lulu, dinidiin ito sa lababo. Ang mga kamay niya ay pumalibot sa magkabilang gilid nito, ikinukulong siya. Ngayon, sabihin mo sa akin, Lulu. Bulong niya, ang hininga ay amoy alak at galit. Sino si David? Ang pangalan ay tumama kay Lulu na parang isang malakas na suntok. Paano? Paano niya nalaman? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pilit niyang sabi. Kahit na ang boses niya ay nanginginig. Huwag na tayong maglokohan, sabi ni Edgardo. Ang boses ay nagiging mas mapanganib. Nakita ko ang log ng mga tawag mo sa burner phone. Matagal na kitang pinagmamasdan. Akala mo siguro ang talino mo ano? Nawalan ng kulay ang mukha ni Lulu. Ang burner phone. Paano? So anong plano ninyo? Sirain ako? Ipakulong. Tumawa si Edgardo. Isang tawang nakakakilabot. Ang hina ninyo. Ang hina-hina ng plano ninyo. Hinawakan niya ang panga ni Lulu. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Akala ko pa naman, nagkakaintindihan na tayo. Akala ko okay na tayo. Pero traidor ka pa rin pala. Ikaw ang traidor. Sa wakas ay nakasigaw si Lulu. Ang galit at takot ay sumabog na. Niloloko mo ako. Ninanakawan. At gusto mo akong patayin. Ang pag-amin na yon ay nagpabago sa ekspresyon ni Edgardo. Ang panunuya ay napalitan ng isang nakamamatay na katahimikan. So, alam mo na pala, sabi niya. Dahan-dahan, binitawan niya ang panga ni Lulu. Well, mas maganda na yan. At least ngayon, hindi na natin kailangang magpanggap. Huminga siya ng malalim, na para bang isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Inayos niya ang kanyang damit. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Ang boses ay kalmado na ulit, na mas lalong nakakatakot. Ang anniversary party natin, tuloy na tuloy pa rin. In fact, mas ginawa ko pa itong espesyal. Inimbitahan ko na ang lahat ng mahahalagang tao sa buhay natin. Tumingin siya kay Lulu, isang masamang ngingiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa party natin, lahat ng problema, mawawala. Ang mga salitang iyon ay hindi isang pangako. Ito ay isang banta, isang sentensya. Alam ni Lulu, sa sandaling iyon na wala na siyang matatatakbuhan, ang party ay magiging katapusan niya. Dinala siya ni Edgardo sa isang sitwasyon kung saan wala na siyang magagawa kundi harapin ang kanyang kamatayan. Lahat ay nawala. Ang gabi ng kanilang ika-5 anibersaryo ay dumating kasama ng isang malamig na hangin at nagbabadyang kalangitan. Ang mansyon nila ay napuno ng mga ilaw, bulaklak, at mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Mula sa labas, ito ay larawan ng isang perpektong selebrasyon. Ngunit sa loob, ang hangin ay mabigat sa mga hindi sinasabing salita at mga nakatagong patalim. Nakatayo si Lulu sa tuktok ng hagdanan, pinagmamasdan ang mga taong nagtatawanan sa ibaba. Nakasuot siya ng isang pulang-pulang bestida, ang kulay ng pag-ibig, ng panganib, at ng paghihiganti. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto, ang kanyang mukha ay may makeup na nagtatago sa mga gabing walang tulog. Ngunit ang kanyang mga mata, kung titingnan mong mabuti, ay hindi na ang mga mata ng isang maamong tupa. Ang mga yon ay mata ng isang leon na naghihintay ng tamang oras para umatake. Pagkatapos ng gabing nahuli siya ni Edgardo, hindi na siya nito kinausap. Kumikilos lang sila sa loob ng bahay na parang 2 multo.
Kinuha ni Edgardo ang lahat ng kanyang gamit. Ang cellphone niya, ang burner phone, ang susi ng kotse. Isa siyang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Alam niyang ito na ang gabi ng katapusan. At alam din ni Edgardo na alam na niya. Ang laro ng pagpapanggap ay tapos na. Ngayon, isang brutal na paghihintay na lang ang natitira. Nakita niya si Edgardo sa ibaba. Nakikipag-usap sa mga bisita, ang perpektong host. Sa tabi nito, nakatayo si Rowena, ipinakikilala bilang kanyang pinakabagong executive assistant. Nakasuot ito ng isang puting bestida na para bang isa siyang anghel ng kamatayan. Nang makita ni Edgardo si Lulu, sa hagdan, ngumiti ito. Isang ngiting malamig. Itinaas nito ang kanyang baso ng champagne, isang pagkilala sa kanyang nalalapit na katapusan. Bumaba si Lulu sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ngumiti siya. Isang matamis na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Edgardo at hinalikan ito sa pisngi. "Happy anniversary, mahal," bulong niya. Sapat lang para marinig nito. "Happy anniversary!" Sagot ni Edgardo. Ang mga mata ay nangungusap. Wala ka ng takas. Nagsimula ang party. Ang lahat ay tila normal. Ngunit naramdaman ni Lulu ang mga tingin. Ang mga tauhan ni Edgardo ay nasa lahat ng sulok, nagmamasid. Ang bawat pinto ay may bantay. Isa siyang reyna sa kanyang sariling bitag. Nang dumating ang oras para sa hapunan, pinaupo sila sa isang mahabang mesa. Si Lulu ay nasa kanang kamay ni Edgardo at si Rowena sa kaliwa. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya na binuo sa kasinungalingan. Sa kalagitnaan ng hapunan, tumayo si Edgardo. Kinakalimbang ang kanyang baso para makuha ang atensyon ng lahat. "Mga kaibigan, pamilya," panimula niya, ang boses ay puno ng pekeng emosyon. "Salamat sa pagdalo ninyo sa aming ika-5 anibersaryo. 5 taon. 5 taon ng purong kaligayahan kasama ang aking napakagandang asawa, si Lulu." Napatingin ang lahat kay Lulu na pilit ng ngumiti. Ngayong gabi, patuloy ni Edgardo, nais kong magbahagi ng isang espesyal na anunsyo, isang balita na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Ito na, naisip ni Lulu. Ito na ang simula ng kanyang katapusan. Siguro ay iaanunsyo nitong may sakit siya, isang bagay na magiging dahilan ng kanyang aksidente. Ngunit bago pa man makapagsalita ulit si Edgardo, marahang tumayo si Lulu. "Kung papayagan mo ako, mahal," sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Edgardo. "May sarili akong sorpresa. Bago ang sayo, sana ay mauna muna ang sa akin." Napakunot ang noo ni Edgardo. "Lulu, umupo ka." Ngunit hindi siya pinansin ni Lulu. Tumingin siya sa mga bisita. "Alam ninyo, ang asawa ko ay napakagaling magplano ng mga sorpresa. Ang buong buhay ko, sa piling niya, ay isang malaking sorpresa." May pumasok na mga waiter sa silid, ngunit hindi pagkain ang dala nila. Sa halip, nagsimula silang mamahagi ng mga brown envelope sa bawat bisita. "Ano to?" Nagtatakang tanong ni Edgardo. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. "Buksan ninyo," sabi ni Lulu sa mga bisita. Nang buksan ng mga tao ang envelope, ang bulungan ay naging isang malakas na pagkabigla. Ang laman ng mga envelope ay kopya ng lahat ng ebidensya, ang mga bank statement, ang mga pekeng titulo ng lupa, at ang life insurance policy na may pekeng pirma. "Lulu, anong kalokohan to?" Sigaw ni Edgardo. Tumatayo. "Kalokohan?" Ulit ni Lulu. "O katotohanan?" Biglang namatay ang mga ilaw sa silid. Ang tanging liwanag na natira ay mula sa isang malaking projector screen
screen sa likuran ng mesa na biglang nagbukas. Ang unang lumabas ay isang video. Isang video ni Edgardo at Rowena naghahalikan sa loob ng sasakyan. Ang video ay kuha mula sa dashcam na palihim na ipinakabit ni Lulu. 2 linggo na ang nakalipas. Narinig ang mga hiyawan ng gulat mula sa mga bisita. Si Rowena ay napaputla na parang papel. Pagkatapos ay isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Papatay tayo ng tao, Edgardo. Hindi ito biro. Boses ni Rowena. Hindi tayo papatay. Magkakaroon ng isang malungkot na aksidente. Boses ni Edgardo. Ang audio ay mula sa isang bug na itinanim sa penthouse ni Rowena ng private investigator ni David bago pa man mahuli ang plano ni Edgardo. Itigil yan! Umuungal na sigaw ni Edgardo. Sinusubukang hanapin kung saan nanggagaling ang lahat. Ngunit hindi pa tapos si Lulu. Ang huling lumabas sa screen ay isang live video feed mula sa isang kamera na nakatago sa kwarto. Ang ipinapakita nito ay si David, kasama ang ilang unipormadong pulis na binubuksan ng vault sa likod ng painting gamit ang kombinasyon na ibinigay sa kanila ni Lulu. Wala na tayong matatakbuhan, Edgardo. Sabi ni Lulu, ang boses ay malamig at walang awa. Ang akala mo, nakakulong ako dito. Pero ang totoo, ikaw ang pumasok sa bitag ko. Biglang bumukas ang mga ilaw at kasabay nito, bumukas ang lahat ng pinto ng dining hall. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis, pinangungunahan ni David Reyes, Edgardo Alcaraz and Rowena Santos. Sabi ng isang pulis, ang boses ay malakas at may awtoridad. Inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit murder, estafa, at falsification of public documents. Napatulala si Edgardo. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit mula sa gulat, sa galit at sa wakas, sa purong pagkatalo. Tumingin siya kay Rowena na umiiyak na at nanginginig sa takot. Pagkatapos, tumingin siya kay Lulu. Ang babaeng akala niya ay mahina. Ang babaeng akala niya ay kaya niyang kontrolin. Sisirain kita! Ganti ni Edgardo. Sinusubukang lumapit kay Lulu, ngunit pinigilan na siya ng mga pulis. Tinitigan siya ni Lulu ng diretso sa mata, walang takot, walang pag-aalinlangan. Huli na ang lahat, Edgardo. Mahinahon niyang sabi, ang bawat salita ay isang pako sa kabaong nito. Tapos na ang laro. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay may kakaibang bigat. 1 linggo na ang nakalipas mula sa gabing iyon. Ang balita tungkol sa anniversary scandal ng mga Alcaraz ay naging laman ng bawat pahayagan at social media feed. Si Edgardo at Rowena ay nakakulong. Walang piyansang inirekomenda. Ang mga ebidensyang inilatag ni Lulu sa tulong ni David ay napakatibay. Nakatayo si Lulu sa gitna ng kanilang sala, ang lugar kung saan ginanap ang huling hapunan. Malinis na ang lahat. Wala nang bakas ng mga bisita, ng mga pulis o ng gabi ng kataksilan. Ngunit para sa kanya, ang mga anino ay naroon pa rin, nakatago sa bawat sulok. Ang bahay na dati niyang itinuring na paraiso ay naging isang malaking kulungan ng mga alaala. Mga alaala na ngayon ay nababahiran na ng kasinungalingan. Kinuha niya ang isang wedding picture nila ni Edgardo na nakapatong pa rin sa isang side table. Pinagmasdan niya ang mga nakangiting mukha nila. Ang Lulu sa litrato ay ibang-iba sa kung sino siya ngayon. Ang babae sa litrato ay inosente, mapagmahal at walang muwang. Ang babaeng nakatingin sa salamin ngayon ay may mga matang nakakita na ng pinakamatinding klase ng kadiliman. Marahan niyang inilagay ang picture frame sa isang kahon na puno ng mga gamit ni Edgardo. Lahat ng naiwan nito ay ilalagay niya sa kahon na ito at ipapatapon. Kailangan niyang magsimula muli. May kumatok sa pinto. Si David. May dala itong 2 tasa ng kape. Hindi ka dapat nag-abala pa, sabi ni Lulu habang pinapapasok ito. Hindi abala yun, sagot ni David. Iniabot sa kanya ang isang tasa.
Naisip ko lang, baka kailangan mo ng kausap. Naupo sila sa sofa. Sa loob ng 1 linggo, si David ang naging bato ni Lulu. Siya ang umasikaso sa mga abogado, sa mga pulis, at sa media na nag-aabang sa labas ng gate. "Kumusta ka?" tanong ni David. Nagkibit balikat si Lulu. "Hindi ko alam. Parang manhid. Minsan galit, minsan malungkot, minsan wala." Tumingin siya kay David. "Normal ba to?" "Oo," malumanay na sagot ni David. "Ang pinagdaanan mo ay hindi biro, Lulu. Maglaan ka ng panahon. Hayaan mong maramdaman mo ang lahat ng dapat mong maramdaman." "Natatakot ako," pag-amin ni Lulu. "Natatakot akong kapag naramdaman ko na ang lahat, baka hindi ko nakayanin. Baka bumalik ako sa pagiging yung dating ako na mahina." "Hindi na mangyayari yun," sabi ni David. Ang kanyang boses ay puno ng paniniwala. Ang babaeng nagplano ng lahat ng nangyari noong gabing iyon ay hindi mahina. Matalino siya, matapang siya, at higit sa lahat, survivor siya. Ang mga salita ni David ay parang isang mainit na kumot sa nanlalamig na puso ni Lulu. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Salamat, David. Sa lahat." "Wala yon," sabi ni David. "Nandito lang ako." Nang hapong yon, pag-alis ni David, nagpatuloy si Lulu sa pagliligpit. Sa pag-aayos ng kanilang dating kwarto, aksidente niyang nabitawan ng isang maliit na picture frame. Bumagsak ito sa sahig at nabasag ang salamin. Napaupo siya para pulutin ang mga piraso. Habang pinupulot niya ang bawat bubog, nakita niya ang kanyang refleksyon, isang pira-pirasong imahe. Bali-bali ko. Wasak. Ngunit habang tinititigan niya ang mga piraso ng basag na salamin, isang bagong realisasyon ang dumating sa kanya. Oo, wasak siya. Pero ang bawat piraso ay sumasalamin pa rin sa liwanag. Ang bawat piraso ay bahagi pa rin ng isang buo. Hindi niya kailangang ibalik ang dating siya. Ang kailangan niyang gawin ay buuin ang isang bago mula sa mga pirasong ito. Isang mas matibay, isang mas matatag. Tumayo siya at itinapon ang mga bubog. Kinuha niya ang litrato mula sa nabasag na frame. Isang litrato niya noong dalaga pa siya, nakangiti habang paakyat ng bundok. Puno ng buhay, puno ng pangarap. Ito ang babaeng kailangan niyang balikan. Kinagabihan, naglakad si Lulu sa tabing dagat na malapit sa kanila. Ang tunog ng mga alon ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang magulong isip. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi na niya ito alintana. Sa paglubog ng araw, tila kasabay nitong inilulubog ang lahat ng sakit at pait ng nakaraan. Alam niyang mahaba pa ang daan tungo sa tuluyang paghilom. Marami pang araw na magiging mahirap, marami pang luha ang papatak. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Pag-asa. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula kay David. "Handa ka na ba para sa susunod na kabanata?" Hindi agad sumagot si Lulu. Tumingin siya sa malawak na karagatan sa kanyang harapan, sa dapit hapon na nagbibigay daan sa isang bagong gabi. Huminga siya ng malalim. Pinuno ang kanyang mga baga ng sariwang hangin ng dagat. Ang sagot ay hindi pa niya alam. Ngunit alam niyang handa na siyang alamin kung ano ito. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa loob ng conference room ay seryoso at puno ng tensyon. Nakaupo si Lulu sa dulo ng mahabang mesa, sa silyang dating inuupuan ng kanyang ama. At pagkatapos, ni Edgardo. Sa harap niya ay ang board of directors ng kumpanya ng kanilang pamilya. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng simpleng bestida. Ngayon, suot niya ay isang eleganteng business suit. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. "Ang proposal na ito," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. "Ay hindi lang para muling ibangon ang kumpanya
mula sa pinsalang idinulot ng dating CEO. Ito ay para dalhin ang kumpanya sa isang bagong direksyon. Isang direksyon na nakabatay sa integridad at tiwala. Ipiniresinta niya ang kanyang mga plano ng may kumpiyansa. Sinagot niya ang bawat tanong ng may talino. Ang mga dating board member na dati tumitingin sa kanya bilang isang simpleng may bahay lang ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may respeto. Pagkatapos ng meeting, lumapit sa kanya ang isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board, isang kaibigan ng kanyang ama. "Ang papa mo," sabi ng matanda. Ang mga mata ay may paghanga. "Siguradong proud na proud sa iyo ngayon, Hija." Ngumiti si Lulu, isang tunay at taos-pusong nangiti. "Salamat po." Sa loob ng 6 na buwan, ibinuhos niya ang kanyang oras at lakas sa pagsagip sa kumpanya. Natuklasan niyang mayroon siyang angking talino sa negosyo. Isang talinong natabunan lang ng maraming taon ng pagiging anino ni Edgardo. Sa proseso, hindi lang niya muling binubuo ang kumpanya. Binubuo niya rin muli ang kanyang sarili. Isang hapon, habang pauwi, sinabi niya sa kanyang driver na dumaan sa city jail. May isa pa siyang bagay na kailangan niyang tapusin. Sa loob ng visitation area, nakita niya si Edgardo sa likod ng isang makapal na salamin. Ang dating makisig at aroganteng lalaki ay naglaho na. Ang pumalit dito ay isang lalaking payat, mukhang pagod, at may mga matang walang buhay. Kinuha niya ang telepono. Kinuha rin ito ni Edgardo sa kabilang panig. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Edgardo. Ang boses ay magaspang. "Nandito ako para magpaalam," simpleng sagot ni Lulu. Tumawa si Edgardo, isang tawang walang saya. "Para pagtawanan ako? Para ipamukha sa akin na nanalo ka?" Umiling si Lulu. "Hindi. Nandito ako para sabihing pinapatawad na kita." Natahimik si Edgardo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito. "Pinapatawad kita," ulit ni Lulu, mas mariin. "Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa akin. Hindi ko nahahayaang ang galit ko sa'yo ay maging lason sa buhay ko. Tapos na ang kapangyarihan mo sa akin, Edgardo. Malaya na ako." Tumingin si Edgardo sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Lulu ang isang kislap ng pagsisisi o marahil ng pagkatalo sa mga mata nito. Ngunit hindi na yon mahalaga sa kanya. "Paalam, Edgardo," sabi niya. Tumayo siya at tumalikod, hindi na lumingon pa. Habang naglalakad siya palabas ng bilangguan, naramdaman niya ang pagangat ng isang napakabigat na kadena mula sa kanyang puso. Ang huling hibla na nag-uugnay sa kanyang madilim na nakaraan ay naputol na. Paglabas niya sa malamig na gusali, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw. At doon, nakasandal sa kanyang sasakyan, naghihintay si David. Hindi ito nagsalita, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. Kinabukasan, pumirma si Lulu sa huling pahina ng kanilang annulment papers. Opisyal na siyang malaya. Ang pangalan niya ay muling naging Lulu Reyes, hindi na Alcaraz. Isang simpleng pagbabago sa papel, ngunit para sa kanya, ito ay ang muling pag-angkin sa kanyang buong pagkatao. Ipinagbili niya ang mansyon. Masyadong malaki ito para sa isang tao at masyadong puno ng mga multo ng nakaraan. Lumipat siya sa isang mas maliit at mas komportableng bahay na malapit sa dagat. Isang lugar na payapa at nagbibigay sa kanya ng espasyo para huminga. Isang umaga, ilang linggo pagkatapos niyang lumipat, ginising siya ng tunog ng kanyang cellphone. Si David. "Gising ka na ba?" tanong nito. "Oo naman," sagot ni Lulu. Nakangiti habang pinagmamasdan ang sinag ng araw na pumapasok sa kanyang bintana. "Good. Lumabas ka. May ipapakita ako sa'yo." Nagtataka man ay sinunod niya ito. Paglabas niya ng bahay, nakita niya si David na nakatayo sa may dalampasigan, may dalang isang basket. Naglakad si Lulu papalapit. Ang kanyang mga paa
ay lumulubog sa malambot na buhangin. "Ano't napadalaw ka?" tanong niya. "Naisip ko lang, matagal na nating hindi nakikita 'to," sabi ni David. Itinuro ang abot-tanaw. Sa silangan, ang araw ay unti-unting sumisikat. Ang kalangitan ay nag-aagaw sa kulay kahel, rosas at ginto. Ang karagatan ay kumikinang na parang isang kumot ng mga diamante. Umupo sila sa buhanginan, magkatabi, habang inilalabas ni David ang laman ng basket. Isang thermos ng mainit na kape at ilang piraso ng pandesal. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Pinanood lang nila ang himala ng pagsikat ng araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay komportable, puno ng pag-unawa. "David," panimula ni Lulu. "Salamat ulit sa lahat. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka." Tumingin si David sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso. "Lulu, ginawa mo ang lahat ng mag-isa. Ibinigay ko lang sa'yo ang mga gamit, pero ikaw ang lumaban. Ikaw ang nanalo." Ngumiti si Lulu. Totoo, siya nga ang lumaban. "Alam mo," sabi ni David, muling tumingin sa dagat. "Ang sabi nila, ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang makita mong bumagsak ang kaaway mo." Huminto ito sandali. Pero sa tingin ko, mali sila. Napatingin si Lulu sa kanya. "Ang pinakamatamis na paghihiganti," patuloy ni David, "ay ang mabuhay ka ng masaya at payapa. Ang kalimutan mo na sila, hindi dahil sa galit, kundi dahil masyado ka ng abala sa pagbuo ng sarili mong kaligayahan." Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Lulu. Iyon na nga. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakakulong ni Edgardo. Ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaang nararamdaman niya sa sandaling ito habang nakaupo sa dalampasigan, umiinom ng kape, katabi ang isang taong totoo. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Hindi niya alam kung handa na siyang magmahal muli. Ngunit sa pag-angat ng araw sa abot-tanaw, naramdaman niya ang pagsikat ng isang bagong pag-asa sa loob niya. Isang bagong araw, isang bagong simula. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang ang bawat kabanata ng kanyang buhay ay isusulat niya ayon sa sarili niyang mga patakaran.